Yo, what is up you guys? Welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto, okay naman. Medyo pagod lang. And this past few days, no, medyo stressful, no. Um, kung makikita nyo, medyo na iba yung setup natin, no. And that's the main reason bakit medyo stressful yung past few days ko kasi hirap maglipat, no. Nakakapagod and medyo magastos maglipat. So ayun, nakwento ko lang naman. Hindi pa ako tapos mag-ayos ng station ko pero expect nyo mga kasabot, medyo maiiba yung setup natin kasi nga lumipat kami ng bahay. Yan. Okay. So ayun na nga. Anyways, o nga pala, no, para sa mga hindi pa nakakaalam, may bago tayong project, gumawa ko ng podcast. You can check it out sa Spotify. Just search The Needle House Tattoo Podcast. Yan. Follow na kayo dyan. Meron na tayong 3 episode. Actually, 2, no? Yung isa pilot, tapos 2 episodes. Yan. Videos din doon. At doon ko na-upload yung mga long videos natin, mga 30-minute videos. Yan. Yun, follow na kayo doon. Nood kayo doon. And kung hindi ka pa nakasubscribe or kung bago ka dito sa channel natin, subscribe ka na at click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video at 7 p.m. Okay? Yan. Ano nga ba ang pag-usapan natin today? Well, eto. May na-receive kasi akong question sa comment section, no. Kasabwat, ano bang ginagamit mo panlinis ng station mo, ng mga gamit mo? So, this is not an instructional video kung paano mag-setup, maglinis, no. Nagawa na natin yan, pero gusto ko lang ipakita kung ano yung ginagamit ko. Pero bago yun, intro muna tayo. And we're back. Yan, medyo pinalitan ko ng konti yung intro natin. Sana magustuhan nyo. Yun, shoutout muna sa Fieli. Fieli Cafe. Sobrang solid ng kape nila doon. Gusto ko yung Spanish latte nila. Kahit mainit, kahit malamig, ang sarap sobra. Yan, sagutin na natin. So ano nga ba yung ginagamit ko na panglinis ng station ko, ng mga tattoo machine ko? Paano ko ba to nililinis? Well, kung paano ko siya nililinis, well, nagawa ko na yan ng video pero basically sa mga coil tattoo machine ko, binabaklas ko talaga yan sila. Tapos siya ako nililinis, tapos sinasalang ko sa ultrasonic cleaner. Yan. Pero yung ginagamit ko na panglinis dun sa machine, syempre sinasabon ko, no? Actually ako basic lang naman yung ginagamit ko na pansabon. Ano lang yung Joy Antivac. Antivac. Parang anti-vaccination, antivac yun. Joy antibacterial na sabon. Yun yung sa station pag sinasabon ko siya. Tapos pupunasan ko syempre, tsaka ko sprayan ng disinfectant solution. Yan. Ganun din doon sa machine. Syempre, except doon sa pinaka-coil mismo, pero yung frame, yung grip, yan, inuhugasan ko siya. Kasi ako hindi ako masyadong mahilig maglagay ng mga plastic kasi nahihirapan talaga ako pag ganun, naaalangan ako. So, mas sinuhugasan ko talaga siya. Pero sa pen type kasi binabalutan ko na lang siya. Pen type kasi hindi mo talaga mahugasan eh. Pupunasan mo lang talaga siya ng pang-disinfect. So, kapag pen type, binabalot ko na lang.
or para mas maayos gamitin, binabalot ko siya ng cling wrap din. Yun. Tsaka yung tape. Yan. Pero yung ginagamit ko na panlinis, eto na nga, pakita ko sa inyo. Pero before, ang gamit ko talaga is yung wipes na Clorox yung brand. Makakabili ko yan. Ako nakakabili ko yan sa Robinson Supermarket. Yun nga lang, medyo pricey siya. Parang, magkano ba yun? 100 plus yata yun. Tapos 35 wipes lang. Pero sobrang ganda niya. Ang ganda niya ipanlinis, nakakatanggal ng tinta, tapos amoy malinis talaga siya, no? Amoy ospital. Tsaka ano rin siya, hospital grade din siya, ginagamit siya sa ospital, sa mga clinic. Yun, kaso nga lang medyo magastos. So I decided to change kung ano yung ginagamit ko. So eto, pakita ko nga sa inyo. Yan, sakto, kakabili ko lang. So, ito yung ginagamit ko. Kapag ultrasonic cleaner din ako, una sabon, i-run ko siya sa sabon, sa tubig na may sabon, tapos pagkatas nun, punas, linis, tapos i-run ko ulit siya sa tubig, pero lalagyan ko nito. Tapos nun, bago ko buuin, sprayan ko ulit nito, punasan ko, tsaka ko siya binubuo. Yan, so ito, brand niya is Anolite. Ewan ko makita nyo. Yan. Anolite. Yan. Ano to? Hospital level disinfectant. Yan. So, mas malakas pa siya kesa sa bleach or dun sa mga ginagamit natin na Sunrox, Clorox. Yan. Mas solid pa to. Hospital level, hospital grade kasi to. Ayan o, nakalagay nga dito, 100 times stronger than bleach. So, sobrang lakas talaga niya pang linis. Talagang as in, disinfect talaga kung disinfect. Tapos sanitize kung sanitize. Wait lang. Yun. So, eto, tapos ano siya, ang maganda rito, odorless siya. Kasi yung Clorox na wipes, may malinis siya, pero parang katagalan medyo nauumay ako sa amoy niya. Kasi syempre hindi siya scented, 'di ba? So nakakaumay din yung amoy niya. Ito ano siya, odorless, tapos kapag ginamit mo siya, ito yung maganda rito. Hindi mo kailangan banlawan. Yan, hindi katulad nung ibang disinfectant, kailangan mo punasan ulit ng at least tubig man lang or wipes. Yun, ito hindi na kailangan. Tapos this is approved for food contact surfaces. Ganun siya katindi. So kahit spray mo siya sa kutsara mo, tapos hindi mo na siya banlawan, pwede mong gamitin yung kutsara mo. Yun, kasi syempre as a tattoo artist, kailangan malinis yung gamit natin at kailangan nililinis talaga natin lagi. Yan. And ito ito kasi ang ewan ko kung ano kayo kung maselan kayo sa amoy, pero ito halos or wala talagang amoy. Wala kang maamoy. Yung Clorox wipes kasi medyo amoy hospital siya, no? Yun nga lang, amoy malinis talaga pag ginamit mo siya sa shop. Talaga maamoy mo sa shop na medyo amoy clinic siya, ganun yung tipo niya. Yan. Ito wala kang maamoy. So gustong-gusto ko to kasi syempre, right now wala naman akong tattoo shop. At dito lang ako sa bahay nagtatattoo. So ayoko nung amoy nung Clorox wipes sa bahay, no? Pero sa tattoo shop ko dati, gusto ko yung amoy nun. Yun. So eto, ayan, sealed pa siya, oh. Pero ito yung ginagamit ko talaga. Yan. Tapos kung ano kayo, medyo OC kayo or maselan kayo, ang maganda rito, dami yang nakasulat sa likod. If you're into reading like mga back labels, ako kasi medyo mahilig ako magbasa ng ganyan. So ayun, sa Robinson Supermarket ko rin siya nabibili.
no? Ano pa ba yung binibili ko doon dati? Meron pang isa. Pero scented kasi yun. Tapos medyo hindi siya hospital grade. Pero mabango siya eh. Kalimutan ko yung brand niya eh. Sorry, di ko na maalala talaga eh. Try ko i-search. Siguro post ko dito kung makita ko. Pero hindi ako nakakako. Ayun. So, eto. This Anulite. Kaya ako siya nalaman. Kasi noon, no, nagtanong kasi ako sa isang doktor na may clinic. Tapos although hindi naman siya naggagawa ng mga procedure sa clinic niya, pero tinanong ko lang siya anong pinanlilinis mo ng mga gamit, yan, anong syempre marami nagpupunta doon, mga may sakit, anong pinang-disinfect mo. This is before COVID and dun ko nalaman sa kanya etong brand na to. Yan. Tapos ano lang to, 160 plus, less than 170. Tapos ang laki na niya, 500 ml na siya, ang dami niya, ang tagal mo na siya magagamit. So sobrang sulit, sobrang tipid, unlike dun sa wipes na 35 wipes lang siya. Minsan syempre maselan tayo, pagpunas natin dito, tapon, punas sa iba, para hindi kasi kumakalat yung mga bacteria, maiwasan yung cross-contamination. So yun, sobrang importante nun. So ayun, natuwa lang din ako na may nag-comment kasi doon sa isang video natin kung paano ko daw nililinis. Kasi usually hindi talaga ako nakaka-receive ng mga ganong comments, puro about sa tattoo mismo, pero doon sa paglilinis ng gamit sobrang nakakatuwa. It means naging educated na yung mga tattoo artist natin na talagang pati yung cleanliness ng pagtatattoo is sineseryoso na talaga nila. Yun. So if you have any suggestions, mas tipid na suggestion, comment kayo sa baba. Share natin sa mga ibang kasabot natin. Malay nyo, meron pa palang mas maganda rito. Ito lang talaga yung alam ko. Yan. So, ayun. If you have any questions, comment lang kayo sa baba. At gusto ko lang magpasalamat, no? Bago natin tapusin yung video, we're already pushing 16,000 subscribers, no? So nakakatuwa, no? Target natin sana at least before this year ends, mahit natin yung 20,000 subscribers. So maraming salamat sa support, mga kasabwat. Yun lang. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video, and follow me on Spotify, The Needle House Tattoo Podcast. Yun lang. Peace out. Thank you.